Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Si Marcoleta ang humingi na isuspend yung rule para tanungin niya si Boying. Hindi po pinagbigyan si Marcoleta. Alam mo, Hindi pinagbigyan si Marcoleta mga kareaksyon. Pero itong si Cheese, pinagbigyan siya. anak ka ng Di ba mga kareaksyon? Pinagbigyan si Cheese na isuspende yung rules. Naalala po ba ninyo yun mga kareaksyon? Si Marcoleta hindi pinagbigyan. At ngayon, nagpapasalamat, pinupuri, nagbibigay pugay itong si Cheese sa presidente niya. anak ka ng Ang nangyari kinabukasan, yung kaso niya sa COMELEC, automatic na dismiss. anak ka ng Kapag na-dismiss yung kaso niya sa COMELEC, automatic, hindi na siya kasama sa sasampahang kaso. anak ka ng Sino na lang? Si Villanueva na lang, tsaka sino? Si Jinggoy. Iniintay pa ni Bongbong Marcos na bumaligtad na itong si Jinggoy tsaka itong si Villanueva. Kayong dalawa, bumaligtad na. anak ka ng Di ba ito yung Senate President? Yung pro temp si Jinggoy, yung majority floor leader si Villanueva. O, sumunod na kayo. anak ka ng Di ba mga ka-reaction? Palagay ko nga totoo yung sinasabi nila sa tao na to. alam mo, Oh, palagay ko. Palagay ko lang mga Am I ka-reaction, that ha? stupid? English Kasi yan. kasi, Tagalog yan mga is supporter ganon. ni Ako Cheese. gagago. Si channel nito, Abogado pasensya ako, na kayo. fiscal ako. Wala na, Ganon ako nahubaran na. gago. Tama kayo. alam mo, Mr. Chair, tama Ano po mga si Mr. reaction? Duterte. Pinuri niya si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos, sa kanya lahat pumupukol yung sinasabi ni Saldico. Hindi totoo yung sinasabi ni Saldico. Meron siya mga ebidensya eh. Sinabi niya eh. 100 billion insertion, hindi lang yun. Yung asawa ni Bongbong Marcos, siya yung mayawak ng kartel ng bigas, ng asukal, ng galunggong, ng kahit ano-ano pa dyan sa custom. Siya ang reyna ng custom di umano. Sabi ni Saldico, anak ka ng mga ka-reaction, kahapon ko pa gustong reaction na nito eh. Ayaw nilang reaction na natatakot sila. Kasi baka sabihin nila, ay, sayang si Cheese, mawawala siya sa ano natin, sa grupo natin. Mawawala siya pag binanatan natin si Cheese. Sasabihin natin, bumaliktad. Hindi bumaliktad si Cheese. alam mo, Si Cheese, hindi ko alam kung may yagballs o wala. May yagballs ka ba, sir? Sir, may bayag ka ba, sir? May bayag ka? Wala? Okay kung wala. alam mo, Meron daw. anak ka ng Malayo ka kay Marcoleta, sir. Wala kang binatbat kay Marcoleta. Kaya naman, Cheese, ekis ka na, Cheese, ekis. anak ka ng Mantagin mo, pinuri mo si Bongbong Marcos. Pinuri mo ang kapatid niya. Sinabihan na magpagamot. Pinuri mo pa rin si Bongbong Marcos. anak ka ng Destabilization lang yun. Destabilization lang daw po yun mga kareaksyon, kapatid niya. Bata pa kami, dumudurog na yan. Ngayon, hindi namin alam kung ano na nangyayari dyan, pautal-utal na. Iba na yung takbo ng isip niyan. Ano sabi ni Amy Marcos? Magpagawa ka na, ading, umuwi ka na. anak ka ng Mga kareaksyon, ito po ngayon ang si Stay. Itong si Cheese, nasa majority na yan. anak ka ng Nagbigay pugay na siya kay Bongbong Marcos eh. Nagbigay pugay na kay Bongbong Marcos yan. Anak ka ng Tumiklop si Cheese. Tumiklop.
Ang gusto lang niya hanggang kay Romualdez lang. anak ka ng Ano kaya ang galit niya kay Romualdez? Ano kaya ang galit niya kay Saldico? Pinagbigyan naman siya. 200 billion. 2025 insertion ng Senado. Ayon kay Saldico. Sinabi ko na kahapon, ikinanta na siya ni Saldico. anak ka ng Hindi pala pumayag si Cheese sa 2025 GAA na hindi malagyan ng 200 billion ang Senado. anak ka ng Di ba mga ka-reaction? Yan na po ang sinasabi natin mga ka-reaction. Ito na ang sinasabi natin dito. Si Cheese ay bumaligtad na. Pangalawa, hindi bumaligtad. Ano talaga yan? Pro Lisa Araneta yan. Ngayon, aba, nagbibigay-pugay na siya kay Bongbong Marcos! anak ka ng Cheers! 2028 basta sa 2028, huwag mong alalahanin na mga ka-reaction. Alam nyo nang gagawin nyo kay Cheese sa 2028. anak ka ng Diba, alam nyo nang gagawin nyo kay Cheese sa 2028. Balita ko, gustong tumakbo ng ano yan re-election. anak Puntahan po natin kay Marcos Jr. mga ka-reaction. Itong si Marcos Jr. meron pong binunyag na lumapit daw yung abogado. Lumapit daw po yung abogado ni Saldico para makipag-ayos. At sinabi daw ng abogado na itigil na yung pagpapakansela ng passport ni Saldico na naniniwala po kung mga ka-reaction, may ibang passport na si Saldico. May ibang passport na yan. Pero mga ka-reaction, ito nagsalita si Bongbong Marcos mismo, nagsalita. May ebidensya ka ba, Bongbong Marcos? Pagkakam po natin mga ka-reaction. Sino ang kapatid ng magnanakaw? Sinungaling. Sino ang kapatid ng sinungaling? Magnanakaw. Sino yung pamangkin nila? Mambubudol. Alam mo, anak ka ng Di ba mga ka-reaction? blackmail na kung hindi Blackmail daw, blackmail. po kami ng abogado ni Saldico sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Napaka-cheap mo, Bongbong Marcos. Parang away ng magkaklase. Hindi, sinabi niya sa akin sinabi niya hindi raw bigyan ko lang daw siya ng ulam ng ganyan. Hindi ko na susumbong. Parang ganon. Bongbong Marcos, napaka-cheap mo naman. Sasabihin mo yon, wala ka bang wala pa ka bang spokesperson na hindi manggagaling diretso sa'yo? Anong ebidensya mo? Pakita mo yung ebidensya mo. Walang wiretap, walang ebidensya, ganun lang. Kinausap lang kayo, ganun. Ganun pa ka. Alam mo, Bongbong Marcos, kailangan mo na siguro talaga magpa-rehabilitation. Mantakin mo, sinabi mo yan. anak ka ng Mantakin mo, sinabi mo yan. Presidente ka? Ikaw ang magbe-breaking news na nilapitan ka ng kampo ni Saldico? Nabayaran ka? Alam mo, Nabayaran na magkaroon ng compromise agreement? O sige, wag niyo nang i-cancel yung passport ha. Basta wag na kayo maglabas ng video. alam mo, Ganun ba yun mga ka-reaction? Ganun ba yun? Bongbong Marcos, presidente ka ng Pilipinas, hindi ka presidente ng TODA. alam mo, anak ka Di ba mga ka-reaction? Grabe naman. Grabe naman yan, Bongbong Marcos. Grabe naman. If I can do it in 1 week, magre-resign ka? Yun. Yes. O sige, call ako. So, Mr. President, we will meet. Parang call ako, sige, call ako. Ano, gusto mo? Suntukan tayo mamaya, call ako. Gusto mo, call ako. Ayos din tong si Cayetano magalit
Naalala ko nung nagalit siya, nakaaway niya si Subiri. Alam niyo nung nag-away sila ni Subiri, napahawak ako bigla dun sa upuan ko. Sabi ko, huwag mong labanan si Subiri. Ako, tutumba ka dyan. Hindi, nakalaban ko na po kasi ng sparring si Subiri. Oh, black belter yan eh. Kaya lang itong si Cayetano, ibang belt ang hawak nito. Oh. Pero, ayos siya, nagigipagamunan na naman si Cayetano. If I can do it in 1 week, magre-resign ka? Yes. O sige, call ako. Call ako. So, Mr. President, we will meet tomorrow. And I will bring an IT expert. You bring the list of the 160 hospitals and all of this case rate. Okay? No, sir, hindi pwedeng tungo-tungo lang dito sa Senate. Seryoso tayong pinag-uusapan. Be here at 4 o'clock tomorrow? Can you be here at 4 o'clock tomorrow? PhilHealth, President? Yes, according to the PhilHealth president. Okay. The yes is okay. So, Nako mga karyason, umiinit na po pero parang merong magre-resign na DOH sekretarya. Gusto niyo mo malaman kung ano yung buong istorya nung senaryong yon? Gusto niyo malaman? Kasi itong DOH mga karyason, itong DOH, akala nila siguro mga baboy, baka, manok o mga animal ang mga Pilipino, yung vaccine nalilate. Yung vaccine para sa mga bata nalilate. Senator Tulfo, alam mo naman respeto ko sa iyo at never ako nag-i-interrupt. Pero It's okay. yung ganong klaseng sagot ng DOH, huwag tayo magbuluhan dito. Health ng mga bata to eh. O, di ba? Si Tulpo kasi, siyempre, anong alam ni Tulpo? Anong alam ni Rapi Tulpo, yung mag-asawang magkapitbahay na nagtorjakan, tapos nag-iwalay, tapos mag-view siya ng 3 million views sa 2 video, aabot ng 10 video, kikita siya ng milyon-milyon, tapos bibigyan niya ng 50,000 yung dalawang mag-asawa sa content niya. Ay, hindi totoo yun. O, tanggalin po sa record yun. Hindi pala totoo yun eh. Haka-haka ko lang yun. Walang YouTube channel si Tulpo. Wala daw YouTube channel. Ito mga karyasyo, napakinggan natin. Dito po lahat ng ugat, ang pinagugatan ng ugat. Ito po. Senator Tulfo, alam mo naman respeto ko sa iyo at never ako nag-i-interrupt. Pero It's okay. yung ganong klaseng sagot ng DOH, huwag tayo magbuluhan dito. Health ng mga bata to eh, future ng bansa to. Tapos ganyan ang sagot natin na meron ganito, merong. Hindi totoo yun. 2 years na. Kailan magbabago yan? Can you guarantee us? O yun, isang tanong lang. Can you guarantee us in 2026 there'll be no delays? Because if not, let's get a secretary who can. Cambodia at saka Laos hindi nalilate yung bakuna eh. Pilipinas nalilate yung bakuna. Sorry for that, Mr. President. Yes, we took that up the last time around, if the chairperson will recall. The LGUs may, but ang presyo, times 10. Kung 10 pesos ang bili ng DOH, pag LGU ang bumili, Mr. President, nagiging 150 pesos or 100 Mr. pesos. President, hindi lahat po I just called yung city health namin. There are certain vaccines they're not allowed to buy. Kasi DOH lang ang pwede. Yeah, anyway, doon man sa pwede ay mas mahal, kaya hindi Okay. sila pwede. Okay, Go ahead. can I give a quick response, no? Well, Mr. President. So, Mr. President, the Secretary admits that they've had a major procurement problem. In fact, he has fired their procurement officer. As to whether they can handle it better next year, I don't know yet if there's an answer because the Secretary admits that given the billions of pesos involved here, there is so much competition among the bidders. And this representation recognizes that that is an issue, but that this representation also recognizes that if there's a will, there's a way. Because if Cambodia and Laos, if we do our job well, hindi dapat... Madam Chair, just as a follow-up. Let me complete my Yes. sentence. These bidders should be the ones Let me complete my sentence. Magkapatid po yan ha. Trabaho lang, walang personalan. following our rules and not dictating because of the delay. Then we are now I am one with
His Honor, that we are putting our children's lives at risk. Yes. Sorry to interrupt, Madam Chair, but you're talking about bidders. Hindi ba ang ginawa ng DOH dinaan sa UNICEF? Di ba ang procurement nyo ng vaccines ng routine dinaan nyo sa UNICEF? According to the Secretary, before it was, and this representation also remembers, before, like for example, the hepatitis what's B before, vaccine Madam was Chair? passed Last year. through UNICEF. Pero now, according to the Secretary, mga 10 years ago pa daw, that, according to the Secretary, nung USEC pa siya, sandali, I am receiving So last conflicting year- information. Hold on, Yeah. hold on. Di ba? Dinaan nila sa UNICEF. Yan yung pinail sa ombudsman, no? A release of 1.2 billion to UNICEF from February to July 2024. Ano yung matagal na at dati? At coincidence lang ba kasi tumatakbo yung secretary sa WHO? That's why I said, give me a minute to get a clear response. So, due to the measles outbreak, there was a purchase. Is it a one-time purchase? There was a one-time purchase through UNICEF because of the measles outbreak. But aside from that, they do not purchase from UNICEF. So, Okay. there is, honest correct, So, there no. was a purchase. Yeah, so the point is kasi, hindi dapat magkaroon ng problema sa bidders eh. 'Di ba? Ang passport, 3 years nagka-problema sa Aquino administration. 1 year nagka-problema before my time sa DFA. Noong time ko, 9 months kaming ginugulpe. Then we solved it. O sa LTO, 3 administrasyon, umupo si Vince Dizon. In 3 months, na-solve niya. Plaka ng kotse. Di ba, Senator JV, Senator SP, I think, di ba, nung term mo rin yun nung daming problema sa LTO di ba, yung plaka tsaka yung even lisensya. Na-solve lahat Di ba? So, I mean, eto, immunization sa mga bata, you don't know how to slap people around. May mga siraulong bidder dyan, naloloko-lokohin yung bidder, di pakulong nyo. You cannot, sorry Senator Tulfo, usually ako malamig uno, ikaw mainit ulo, pero you cannot guarantee, I'm not talking to you, my dear ate, I'm talking to the DOH family and the secretary. Atin si Senator Tulfo sa podium. If the secretary cannot guarantee us that in next year there'll be no delays, of course, yung delays that are not foreseen, di ba? Kung may bagyo or nagsara ang mga port at hindi ma-deliver. But yung delays that happened the last 2 years, he has no business being secretary. Imagine, Mr. President, nandito tayo ngayon, 7 p.m., nakikinig tayo, nakailan beses na ang DOH. Hindi nyo magagaranti na bakuna lang, hindi on time. 30% of our kids are endangered of stunting. Ilan sa kanilang endangered dahil nga sa kahirapan dito sa mga sakit na i-prevent ng bakuna. Ang dami natin pinag-uusapan dito, budget nyo, ang laki-laki. Tapos, yung on time lang yung bakuna, o ibigay nyo lang sa Senate. Yung pera, kami na magbibid. Kami na magdi-deliver. Sorry, Senator Tulfo, but thank you for this intervention. But I think it's unacceptable that we do not have a hard answer here that hindi madidelay ang mga bakuna. We're not talking about all kinds of medicines and competing. Ang pinag-uusapan pa lang natin yung routine na bakuna plus sa senior citizen na yung flu. Yung flu lang, hindi natin ma-solve yun. To be fair, past administration, November din. Kung yun ay ginawa ni Secretary, at least may isa siya na hindi nagawa ng ibang administrasyon. Pero wala Imbis na November 1, nandito na. November 26 na, wala pa rin. Kasi tayo, komportable tayo. Nagkasakit tayo, may St. Luke's, may Asian, may Makati Med. Pero paano naman yung mga kababayan natin na may nanay na 80 years old na napakahirap, pagka nag-flu, tapos nagka-pneumonia, mamamatay na lang. Di natin bibigyan ng bakuna?
No, it's just unacceptable, Mr. President. We understand the frustration, Mr. President. Just to put on record, because the Senate President asked a very similar, well, identical question about the vaccines, no? The response that we got from DOH is precisely because of the procurement problems, and this is referring to the flu vaccine. The procurement problems, the problems with the bidders, the vaccine, which was due to come sometime March, April, kung madelay man sana May, will be arriving December. So what they did was the December vaccine is now has that formulation for the next year's variants of viruses that are normally, well, that are predicted to happen next year. But I hope Senator Alan heard that, because that response was for him. Thank you, Mr. President. Senator Thank Tulfo, you. you have the floor again. Thank you, Madam Sponsor. Thank you, Mr. President. Sabi po ng DOH kanina, logistic ang problema, kaya nagkakaroon po ng worth millions and billions na mga medicine na expire and about to expire. Ginamit po yung reason na logistic problem. Ano po yung proposed solution ng DOH tungkol dito? Madam Sponsor, Mr. President. So the solution there, Mr. President, is to improve this asset management and supply chain, and the Secretary created a committee that will be handling that, so that they can make timely orders for the products that need to be replenished,